So, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat na nanonood at nakikinig ng video record nito ngayong December 21, 2025, araw ng linggo. Ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ang sumaatin nawa. Ay papahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is Isaiah chapter 37 verse 19. Ang sabi dito, winasak nila ang mga Diyos-Diyosan ng mga ito sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy. Dahil hindi po ito mga totoong Diyos, kundi mga bato at kahoy lang na ginawa ng tao. Isaiah chapter 28 verse 18. Magiging walang kabuluhan ang pakikipagkasundo ninyo sa kamatayan at ang pakikipagkasundo ninyo sa lugar ng mga patay, sapagkat mapapahamak kayo kapag dumating na mga sakuna na parang baha. Isaiah 21 verse 9. At ngayon tingnan ninyo, may dumarating na mga karway na hila-hila ng 2 kabayo, at sinabi pa ng bantay, nawasak na ang Babylonia, ang lahat ng imahe ng kanyang mga Diyos-Diyosan ay nagbagsakan sa lupa at nawasak lahat. Ezekiel chapter 13. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, magsalita ka laban sa mga bulaang propeta ng Israel na nanguhula mula sa sarili nilang isipan. Sabihin mo na pakinggan nila ang mensahe kong ito. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing nakakaawa ang mga hangal na propetang nanguhula mula sa sarili nilang isipan at wala silang nakikitang mga pangitain. O Israel, ang mga propeta mo ay katulad ng mga asong gubat na nasa gibang lungsod. Katulad nila ay mga walang pakialam sa wasak na mga pader ng Israel na hindi inayos para maging matibay dumating man ang digmaan. Sa araw ng pagpaparusa ng Panginoon, hindi totoo ang mga pangitay nila at kasinungalingan ang mga hula nila. Sinasabi nilang mula sa Panginoon ang sinasabi nila, pero ang totoo ay hindi ko sila sinugo at hinihintay nila maganap ito. Hindi totoo ang mga pangitay nila at kasinungalingan ang mga hula nila. Sinasabi nilang iyon ang ipinapasabi ko, pero hindi iyon nanggaling sa akin. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi na kakalabanin ko sila dahil kasinungalingan ang mga hula nila at hindi totoo ang kanilang mga pangitain. Parurusahan ko ang mga propetang hindi totoo ang pangitain at kasinungalingan ang mga hula. Hindi ko sila ituturing na kabilang ng aking mga mamamayan, at ang mga pangalan nila hindi isusulat sa talaan ng mga mamamayan ng Israel, at hindi maaaring pumasok sa lupain ng Israel. At malalaman ninyong ako ang Panginoong Diyos. Inililigaw ng mga propetang ito ang aking mga mamamayan sa pagsasabing maayos ang lahat, pero hindi naman. Parang tinatapalan lang ng apog at putik ang mahinang pader na itinatayo ng mga mamamayan. Sabihin mo nga sa nagtapal na mawawasak ang pader na ito,
Dahil darating ang malakas na bagyo at uulan ng yelong kasing tigas ng bato na wawasak sa pader na ito. At kapag nawasak na ito, magtatanong ang mga tao sa kanila, ano ang naitulong ng itinapal ninyo? Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, sa tindi ng galit ko, wawasakin ko ang pader sa pamamagitan ng malakas na bagyo, pag-ulan ng yelo na kasing tigas ng bato at malakas na ulan. Oo, wawasakin ko ang pader na tinapalan ninyo ng apog at putik. Wawasakin ko ito hanggang sa lumabas ang pundasyon nito, at kapag nawasak na ito, babagsakan kayo at mamatay. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon, ipadarama ko ang galit ko sa pader at sa mga nagtapal nito. Ipadarama ko ang galit ko sa pader at sa mga nagtapal dito, at ipamamalita ko na wala na ang pader at ang mga nagtapal nito, na walang iba kundi ang mga propeta ng Israel na humula na magiging maayos ang kalagayan ng Jerusalem. Pero kasinungalingan naman. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ngayon naman, anak ng tao, magsalita ka laban sa mga babaeng nanguhula mula sa sarili nilang isipan. Sabihin mo sa kanilang, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi, nakakaawa kayong mga babaeng buwibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda, sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilalagyan ninyo sila ng mga anting-anting na pulsera sa kanilang kamay at belo sa mga ulo. Binibiktima ninyo ang mga mamamayan ko para sa pansarili ninyong kapakinabangan. Nilalapastangan ninyo ako sa harap ng mga mamamayan ko para lang sa konting sibada at ilang tinapay. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay sinasabi ninyong mamamatay ang hindi dapat mamatay at hindi mamamatay ang dapat mamatay. At naniniwala naman ang mga mamamayan ko sa kasinungalingan ninyo. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuli sa bitag. Hahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuli ninyo na parang ibon. Pupunitin ko rin ng mga belo ninyo at ililigtas ko ang mga mamamayan mula sa mga kamay ninyo. Hindi nyo na sila mabibiktimang muli at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Pinalungkot ninyo ang mga matuwid sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan, na kahit ako ay hindi sila nabigyan ng kalungkutan. Pinalakas ninyo ang loob ng masasama na ipagpatuloy ang kasamaan nila sa pamamagitan na mga pangakong maliligtas sila sa kamatayan. Kaya mawawala na ang mga hindi totoong pangitain at panguhula ninyo. Ililigtas ko ang mga mamamayan ko mula sa inyong mga kamay at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Acts chapter 19 verse 19 to 20. At marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat at sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Micaiah chapter 5 verse 10 to 15. Sinabi ng Panginoon, sa mga araw na iyon, ipapapatay ko ang inyong mga kabayo at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Gigibain ko ang inyong mga lungsod, pati na ang mga napapadirang lungsod. Sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mga mangkukulam. Hindi na kayo sasamba sa mga imahen at sa mga alaalang bato na inyong ginawa.
dahil wawasakin ko ang mga ito. Sisirain ko rin ng inyong mga posting simbolo ng diyosang si Asyera at wawasakin ko ang inyong mga lungsod. Sa aking matinding galit, maghihiganti ako sa mga bansang sumuway sa akin. So yun lamang po ang Bible chapter verse natin for today. Maraming pong salamat sa panonood at pakikinig ng video record na ito. Paki-share, like, support, and repost na rin po itong video record na ito. Maraming pong salamat sa panonood at pakikinig. Yun lamang pong Bible chapter verse natin for today. Maraming pong salamat. Yun lamang po and God bless.